Kailangan po nating gawin ang pinagagawa ng Diyos, ang mabuti at ang tama sa harapan niya. So to this afternoon po, pag-uusapan naman po natin kung yung first week is all about paano tayo makakamove sa tamang galaw. At ang sisimulan po natin ng second Sunday, we need to pray. Manalangin, that is the starting point. Ang manalangin, yan ang unang posisyon ng paggalaw ng tama. Nung Sunday po, pinag-usapan naman natin, kung tayo nakapag-pray na, nung Sunday itinuro ko po ay, bago po ang ibang baguhin, ikaw muna. Sabi mo nga po sa katabi mo, ikaw muna. Ituro mo yung sarili mo, ako muna. At alam ko pong may tinuturo ang Diyos at alam ko pong may binabago ang Panginoon. Amen? So sino po dito gusto niya po na magkaroon ng matinding pong magkaroon ka ng epekto sa mga taong makakasama mo dahil may nakikitang bago sa'yo. Amen? Taas po ang kamay, naranasan ng sumakit ang ngipin. Taas po ang kamay. Paano pag sumasakit ang ngipin? Ha? Isang ngipin lang, parang masakit lahat, no? Tama ho? Yung parang pati ulo mo, hindi mo na maintindihan kung anong masakit, parang lahat na. Ano? Buti pa kayo, hindi nasakit ang ngipin nyo. Ano? Grabe ko pong umepekto. At pag masakit ang ngipin mo, wag masyadong magtanong-tanong yung iba, talagang nakakairita. Ay, sobrang sakit. Ay, hindi ka magkaintindihan kung anong, tama po ba? So, sobrang sakit. Yanong liit lang po nun, ha? Isang ngipin lang, pero pag sumakit, damay lahat. Grabe pong umepekto ang ngipin. Parang sabi ng isa, sana ngipin na lang ako para laging maka-apekto sa'yo. Dagdagan mo, sana bulok ng ngipin ka. Okay. Grabe po ang epekto ng ngipin. Sobra. Okay, and now, kaya po, ganda-ganda po na itatapik ko ngayon, ranas na ranas ko po kung paano po maka-epekto ang masakit ang ngipin. Kaya pag-usapan natin ngayon, sa right moves mo, affected sila. Ulitin ko po, sa right moves mo, affected sila. Naniniwala ho kayo? Kapag tama ang galaw mo o mali ang galaw mo, pwede kang umepekto, maka-apekto sa iba. Kaya pag lagi mong kasama yung magaganda, naganda ka. Tama ho? Pag lagi mo'y kasama'y makain, naku, makain ka rin. Ang lakas umepekto. Amen po. Pag ang kasama mo'y laging gastador, naku, kabilis mo di gumusta. Tama po ba? And today's, pag-usapan natin, yung galaw po ng tamang galaw ay malaki pong epekto ito. It's affect sa marami pong bawat isa sa atin. Kaya pipili ka wrong moves o right moves. Kasi pareho lang ang epekto ito. Pero good news po, lahat ng kaharap ko, ang kaya mong iibigay na mga nakaka-apekto at nakakahawa ay ang right moves sa ibibigay mo. Amen? Apektado po ang iba, pwedeng maapektuhan sa ugali natin. Tama ho? Naranasan nyo na po ba? Sa loob ng bahay, may isang pamilyang naandoon, may isa lang na tumahimik, walang nag-iimikan, may problema. Apektado lahat. Magbubulungan ng anak, huy, parang si mami at daddy mustrahan, ano? Bakit? Parang tahimik. Parang may laban dito sa loob ng bahay. Nakaka-apekto, tama. Pag yung katabi mo, medyo may kaunti. Nakaka-apekto, malaking epekto sa iyo, ano? Ay, ako lang pala. Ang laki ng epekto. Amen? Apektado ang iba sa choices mo. Apektado ang iba sa character mo. Apektado din ang iba pag may gumagawa ka ng tama. Your life is always preaching when you are in silent. Kahit ikaw ay tahimik, pero kapag yung buhay mo ay gumagawa ng tama o anuman, kahit po yan tahimik, para kang nangangaral kasi nakikita nila yung iyong buhay. So walang taong nabubuhay na walang epekto sa iba. Kahit tahimik ka, kahit simple ka, pwede kang makaapekto sa iba.
Amen? So right moves are not just personal, they are influential. Ang right moves po ang paggawa ng tama, hindi lang basta sa'y personal na gagawin mo, pero ito'y nakaka-influensya. Kaya good news po, lahat ng kaharap ko dito, alam ko po, pwede kang maka-influensya, makapag-iwan ng impact para sa iba. Amen? Ang tanong ho, positive ba o negative ang epekto ng buhay mo sa iba? Ba positive? Kayo na lang po ang sumagot, no? Palagay niyo po, because you have a right moves in your life, negative ba o positive ang epekto ng buhay mo sa iba? Alam niyo po si Paul, sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 1, sabi po ni Paul, imitate me, and you should imitate me just as I imitate Christ. And you should imitate me as just imitate Christ. Sabi po ni Pablo doon sa Tagalog, kaya tularan niyo ako. Ang lakas po ng loob na sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen? Nakukuha niyo po ako? Napakatindi ng kumpiyansa ni Paul para sabihin sa mga taga-Korintong, gayahin niyo ako. Gaya ng paggaya ko. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Alam niyo po, sa lahat ng nakita kong matindi ang kumpiyansa si Pablo. Bakit? Alam niyang may kahinaan siya. Alam niyang meron din siyang bagay na aayusin. Pero ito ang maganda sa kanya. Dahil siya ay may Kristo, nagliliwanag si Kristo sa kanya, nagiging halimbawa siya para sa iba. Lagi niyang sinasabi, gayahin niyo ako, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Grabe, ano? Iisipin mo, wala ka bang kapintasan, Pablo, para sabihin mo na tularan ka namin? Pero alam, bakit may ganong kumpiyansa si Paul? Kasi alam niya, ang ini-imitate niya at kung ano ang meron siya sa puso niya ay walang iba kundi si Kristo. Truly po, hindi po madali na sabihin sa iba na tularan niyo ako dahil ganito ang ginagawa ko. Pero alam niyo po, ang kumpiyansa ni Pablo ay ganun at ganun na lang. Bakit? Hindi naman niya pinapakita kung sino ang galing niya eh. Ang pinapakita niya ay kung sino ang Diyos niya na nasa puso niya. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sa palagay mo, kaya niyang tularan ang ginawa ni Pablo. Parang nakita niya, parang si Saul ka. Diba? Saul. Diba? Pero grabe eh. Napakatindi nung puso ni Pablo, no? And I tell you this afternoon po, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng epekto, maka-affect tayo sa community, sa family natin, sa ating kaibigan, sa maraming pong nakikita sa atin. Bakit? May something may nakikita sa atin na nakakahawa at nakikita si Kristo. Alam niyo kung bakit nasabi ni Paul yun? Pag nabasa niyo po mula sa kanya pong sinulat na book sa Bible, lahat po sinasabi niya, kumusta na kayo, ito, kayo ay magpaganito, magpakatatag kayo. Lagi niya sinasabi ni Pablo sa mga nabasa at napuntahan niyang lugar. Sabi ko, kaya pala nasasabi ni Pablong tularan niyo ako. Hindi dahil magaling si Pablo, hindi dahil wala siyang kahinaan, pero isang nakita ko sa kanya, alam niya kung sino ang tinutularan niya, walang iba kundi si Kristo. Minsan kung bakit tayo nahihirapan magbago, tinitingnan mo kasi ay kung sino o yung mga bagay na standard ng mundo. Pero itong gusto ko sabihin sa iyo, ang standard na puntahan mo ay standard ng Diyos. At alam mong makikita mo kung paano ka babaguhin ng Diyos. Amen. So paano nakaka-epekto sa iba ang right moves mo? Simulan ko na po. Sabi po doon sa verse, you should imitate me just as I imitate Christ. Tularan mo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Paano po naiapektuhan sa iba o nakaka-apekto sa iba ang right moves mo? Una po, ginagaya ka. Alam niyo po, ang unang epekto ng tamang galaw mo, pwedeng may gumaya sa ginagawa mo. Sino pong gustong gayahin siya? Amen? Napakahirap, no? Lalo na kung mananayaw ka, no, Brother Erwin, no? Gayahin niyo ako.
Una ko pong practice. Hindi ko kaya. At nung doon sa hall, ay may salamin pa. Lalong kitang-kita ko yung aking step eh. Ew. May salamin pa. Kitang-kita ko hindi ako makasabay eh. Naandun na sila, ako'y narinig pa. Bye. Ang hirap, sabi ko. Ang hirap naman eh. Pero tinry ko po. Ayos naman. Kasi gandang-ganda ko doon sa salamin, kaya ako enjoy na enjoy. Hindi na ako na ganun. Tingin-tingin na lang ako. Kasi nga may salamin. Ginagaya ka. Alam mo, ang sarap na makita na yung ginagaya ay tama at mabuti. Ang lakas ng epekto ng mabuti dahil gagayahin ka. Tanyo po yung mga bata. Sabi niyong mag-asawa, dear, honey, sugar, baby. Huwag nating ipakikita sa ating mga anak ang ating ginagawa, yung bad words, everything. Bakit po? Ang bilis pong maka-adapt ng mga bata. Ang bilis. Ano po? Sobrang bilis. Okay, sobrang bilis. Sabi ko nga po kahapon, nung nag-child dedication ako, ay tuwan-tuwa pa yung magulang. First time na nagsalita. Ang salita pa ay, Mama, tanga. Ay, syempre, bagong first time na nagsalita yung bata, ang galing lang ang anak ko, nagsasalita na. Di ba? Ang laki kasi ng epekto. At ang sarap po na mag-iwan tayo, ang ginagaya sa atin ay tama. Amen? Amen? Ginagaya ka, right moves become a pattern for others. 1 Corinthians 11, sabi, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So ang tamang galaw ay pwede pong gayahin. Minsan po, iniisip mo ganito, ba't naman ako inyong iintindihin? Buhay ko naman, are. Tama ho. May katwiran ka naman doon. Ba't ako ipapansin niyo? Buhay ko, are. Kung anong gusto ko, wala kayong pakialam. Pero alam niyo po, ang totoo po, kahit walang pakialaman tao, malaki pa rin po ang epekto kung ano ang mabuti, kung ano ang ginagawa mo bawat araw sa buhay mo. May kausap po ako. May kausap po ako. So ang right moves ay nakakaapekto ito sa kung pwedeng itulad sa ginagawa mo. Amen po ba? So ang right moves mo, may natutulungan. Kapag ikaw ay gumagawa ng tama, may pwedeng matulungan ka. Kapag may right moves ka, nakaka-inspire ka. Sarap mong gayahin. Sabi ng iba, how to be you. Amen? Tama po ba? Meron po ba kayong mga idol? May kausap po ba ako din eh? Meron po ba namang may gusto kay Daniel Padilla? Kung ano naman. Sino na ba ngayon? Si Don Bell. Sino? Joshua. Di ba? Ayun ba? Yung ginagaya mo, di ba pag mayroon ka ginagaya, pati gusto mo, pagsasalita niya, galaw niya, di ba kung si Daniel Padilla ka, lagi mong dala, yung lagi ka nakamaong na jacket, di ba? Tama na. Okay? So, kapag may ginagaya ka, see to it, kahit kaunti, merong makita sa iyo na parehong-pareho. Wala ba kayo napapansin sa akin? Wala kasi ako ginagaya, ako lang talaga to. Okay? What else po? Pag may right moves ka, gagayahin ka kung paano mapapalapit din sila sa Diyos. So may mga taong natututo, hindi lang po sa sinasabi mo, kundi sa ginagawa mo. Kahit hindi ka magsalita, basta pag nakita nila, ginagaya nila. Kaya sabi nga ng Lord, gawin daw natin mukhang parang bata tayo. Kapag tayo may nakikita, may ginagawa natin. Kasi nga po, ang bata, wala pa yung alam, ini-installan pa. Tayo naman sa dami ng alam, uy, di naman ganyan ang step. Di ba? Ito ang gaya, ito maganda. Tama po ba? Pero kapag tama ang ginagawa mo, pwede makatulong at maging pagpapala din sa iba. Kapag mabuti kang tao, natututong maging mabuti ang iba. Amen. Kapag mali ang galaw mo, ay di yun din po ang gagawin at maliligaw din po ang iba. Tanyo po ang trend.
Nakakita na ako kayo ng tren, taas ang kamay, nakakita na ng tren. Nakasakay na ng tren. Yes. Gano'n po kahaba ang tren? Haba, no? Napansin niyo po ba na merong tren na papunta ang tren, merong isang part ay papunta doon? Tanyo po yung tren. Kung saan nagsimula po yung dulo, kasunod ho yung kahit napakahaba, sila po ay ginagayab kung saan gumagalaw yung nasa unahan. Ang sarap po na malaki ang epekto natin dahil may gumagaya sa atin dahil tama ang ginagawa natin. So sa right moves mo, may natututong gumawa ng tama. Kapag tama ang ginagawa mo, pwede po ang bata, kahit bata ay matuto. Kaibigan, pwedeng ma-inspire. Pwede din po magbago kung sino man. Sabi po sa Philippians 3:17, sabi po doon, mga kapatid, sabi po ni Paul, tularan niyo ako. Paulit-ulit pong sinasabi po ni Paul, kapatid, tularan niyo ako at tularan din niyo ang iba pang namumuhay na tulad namin. Ano po ba ang buhay ni Paul? Ang buhay ni Paul, napakatindi po niyan. Lahat po, mahirap, hindi ganun kadali ang kanyang dinaanan, pero natuto siyang ipakita kung gaano po maging tunay na anak ng Diyos. Sa kabila ng pagkabilanggo, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga dinaanan niyang persecution, grabe po, never pong hindi nakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya sinabi po sa mga taga-Pilipos, tularan niyo ako tulad ng iba pang namumuhay na tulad namin. Amen. Titus 2:7a, sabi doon, sa lahat ng bagay, maging mabuti kang halimbawa sa kanila sa paggawa ng mabuti. Titus chapter 2 verse 7 to 8. Inuutusan po tayo na lahat daw po ng gagawin natin ay magaya ng iba, maging halimbawa para sa paggawa ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka lagi ng mabuti. Kaya hindi po usapang malakas na salita. Ang palakasin mo ay ang iyong halimbawa. Hindi mo kailangang laksan ng boses, oy, magaling ako, mapagbigay ako, mabait ako. Alam niyo po ang tatrabahuhin natin para gayahin tayo, laksan mo ang pagiging mabuting halimbawa. Hindi salita ang malakas, kundi yung halimbawa. Na para pag nakita ka, gayahin natin yung dati yun ikon ang buhay ganito, pero hindi na ngayon. Okay? So if someone follow your life today, palagay niyo po, kung meron pong sumusunod sa buhay mo ngayon, at parang meron pong, kumbaga sa sinusundan niya yung buhay mo ngayon, sa palagay mo po, magiging malapit kaya sila kay Lord pag sinusundan yung buhay mo. Ay, si Ma'am Buena, nakikita ko yung buhay niya. Parang gagayahin ko din siya. Sino pong gusto nun? Sino po yung gusto niyong buhay niya maging closer ang iba dahil nakikita niya na mayroong something sa'yo. At yun po ang sinabi po ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi nga po ni Bishop, gaya-gaya lang. Sabi muli sa katabi mo, gaya-gaya lang. Ulitin mo, gaya-gaya lang. Ang lakas po ng epekto kung pag ginagaya mo ay ang tama. Pangalawa po, paano nakaka-apekto sa iba ang right moves mo? Pangalawa po, nakikita si Kristo sa'yo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sino kaya ang nakikita mo dyan? Sabi kanina, nung sino pa katabi ni Hannah? Ikaw? Ayan, sabi ni Joshua kanina, katabi niya si Hannah Villaverde. Tingnan mo kung sino nakikita mo ngayon. Sabi ni Joshua, si Pastora Maylin po. Si Pastora Maylin daw nakikita kay Hannah. Okay? Pag nakikita ka ba ng iba, nakikita ba si Kristo sa'yo? Sabi ko last Sunday, kapag kasama ka ng isang kaibigan mo o sino man, dahil ikaw ay may Diyos, nadidemonyo ba siya o mukhang nagiging anghel pagkasama ka? Paano ka nakaka-apekto sa iba? Sabi doon, nakikita si Kristo sa'yo. Bakit po nasabi ni Paul, imitate mo, tularan mo ako gaya ng pagtulad ko Kristo? Kasi po, ang nakikita kay Pablo ay hindi siya, hindi yung kahinaan niya, kundi ang refleksyon ng pagiging anak ng Diyos sa kanya. Amen? Right move, show Christ to others. J1 family, ang tamang galaw po ay nakikita si Kristo sa atin. So ang tamang galaw
ay nagpapakita kay Kristo. Hindi tayo tinawag para ipakita ang sarili natin, kundi si Jesus. Sabi ko kaninang umaga, dapat nakikita si Christ sa atin. Dapat nakikitang Kristo sa puso natin. Dapat kapag naroon ka sa isang community, sa bahay mo, nakikita si Kristo sa atin. Tanungin ko po uli kayo, pag daanan ho yung buhay mo, tingnan ho yung buhay mo, palagay niyo po, lahat ng lalapit sa inyo, mapapalapit din kaya kay Kristo. Lahat ho ng pupunta sa iyo, palagay niyo po, makikita kaya si Kristo sa iyo. Baka ho si Krista ang makita. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, nakikita ko si Kristo sa iyo. Parang hindi kumbisado. Sabi niya, nakikita ko kaldero sa iyo. Nakikita ko ikama sa iyo, antok na ako. Hello? Amen? Tanungin natin, bakit po? Ang sarap po na maranas at makita sa ating sarili, tayo po ay may epekto para sa iba. Kapag ikaw ay marunong magpatawad, marunong ka magpakumbaba, honest ka, nakikita si Kristo sa buhay mo, I tell you, hahanapin nila kung sino ang tunay na Diyos mong pinaglilingkuran. Nawawag pong magic door ang ating simbahan. Sabi ko kaninang umaga, sana nakikita si Christ sa'yo. Amen? The way you speak, wala namang iba nakakaalam eh. The way you act, the way you live. Pag ikay pumupunta sa loob ng community, sa loob ng palengke, sa lugar, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa kaibigan mo, sana nakikita si Christ sa'yo. Bakit po? Sabi ko nga, pag hindi pa kilala ng family mo ang Panginoon, kailangan nakikita si Christ sa'yo. And for God's glory, patawarin mo ako, Claire. Ikaw ay inalimbawa ako sa family mo. I remember Claire, si Claire po dati, iisa lang po yan na sumisimba dito sa church. Nag-iisa ho yan. Minsan lakad pa. Dadalaga pa po kasi yan noon. And, naiyak po yung batang yan. Umiiyak siya. Pero alam niyo po ba, nakita po si Kristo sa kanya. From nanay, tatay, tiya, lola, pinsan, lahat ng buong pamilya umaattend na sa church. Bakit? Nakikita si Kristo. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ang sarap na maintindihan. Ngayon, naintindihan ko ng marketplace natin Pamilya. Sabi ko kanina, dito, bihira po ang walang kasamang pamilya. Bakit? Pag nawin mo yung anak, pwede nang sumama ang ina, ang ama. Kasi po, ang lukban, family-oriented. Kapag nakita mong natulungan mo yung anak ko, yung mga pamilya, nagkakaroon sila ng desire na, wow, itong anak ko na bago, itong asawa ko na bago, gusto na ring sumama. Bakit? Nakikita si Kristo sa'yo. Kaya minsan hindi tayo nahihirapan. Bakit? Nakikita si Kristo. Kapag nanalamin ka, ang nakikita mo ay hindi ikaw, kundi kung paano ka binabago ni Kristo. Amen. Amen. Kaya ang sarap po na mag-iwan tayo ng malaking epekto para sa iba. There's something question kung dumadating sa punto ng buhay mo, napapalayo at hindi makilala ng family mo ang Panginoon kasi walang makitang replika ni Kristo sa buhay natin. Pero I tell you, hindi mo kailangan magsalita. Yung maging halimbawa ka lang, naniniwala po ako, pwede mo silang mawin at maabot at makaapekto ka para sa kanila. Tama po. Bago ka po magsalita, kaya po advice ko bago ka magsalita, kumilos, itanong mo, maiilapit ko ba ang taong ito sa Panginoon? Kung hindi, itigil mo na. Ito nga po, pag-pray nyo po yung church building natin, nakikita nyo na po, mabibubong na yung kalahati. Battle pa po yung kalahati. Talaga pong, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung may Pablo na kahinaan, talaga pong grabe. Sabi ko, we pray for amazing touch of God. Talagang magdadala ang Panginoon kung paano niya masasabing, ikaw ba ay nagbago na, lumalabas ba kung sino ka, at mag-reflect si Kristo sa'yo. Amen. Talaga pong umaga, morning, kanina pong morning, talagang, hindi ko na maintindihan. Sabi ko, Lord, ikalma-kalma. Kaya pong awit ko na naman, habang nakikita ko yung building, pag ako nakaakyat doon, napunta ako doon, baby, kalma. Kalma.
Talaga minsan magsisend out ang Lord ng tao o sitwasyon para makita kung nagbago ka na o nakikita si Kristo sa'yo. Amen? Pwedeng magpadala ang Diyos ng isang sitwasyon. Tingnan ko nga kung talagang si Pastora Krista ay may Kristo. Di baka si Krista lang ito. Tama po. May sitwasyon na dadaanan ka para makita ang replika ni Kristo sa'yo. Kaya kung anong dinadaanan mo ngayon, sinisigurado ko sa'yo, marireflect si Christ sa buhay mo. Pumalakpak po yung gusto niya makita si Kristo sa buhay niya. Kaya anuman yung sitwasyon natin, lagi niyo pong tatandaan, aapekto ito sa kung ano ang dinadaanan natin sa iba na makatutulong sa iba para makilala si Kristo. Kaya huwag nating hayaan na mayroong hindi mangyaring maganda. Walang mangyaring maganda sa buhay po natin. Yan po si Timothy. Dumating sa punto ng buhay niya, ang dami niyang takot. Ang dami niya pong sinasabing, hindi ako pwede dahil ako'y bata pa. Pero sabi ng Lord, hindi binigay, sabi ni Pablo, hindi ko binigyan ng kaduwagan, binigyan kita ng lakas ng loob. Grabe yung encouragement po ni Pablo. Bakit? Gusto niyang sabihin na dapat makita ay si Kristo sa'yo, hindi ang kahinaan mo. Amen. Philippians 1:27, basahin natin. 1, 2, 3, go. Mamuhay kayo ng naaayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makadalaw man ako sa inyo at hindi mababalitaan kung nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya ayon sa magandang balita. Alam niyo po ba, sabi ni Pablo, mamuhay kayo na naayon sa magandang balita ni Kristo. Dahil pag nabasa mo ang word ni Lord, wala namang itinuturong pangit. Tama po, may nabasa na po ba kayo doon? Na, Tess, ikaw ay maging madamot. Hindi eh. Tinuturuan tayo sa Biblia. Bakit po nasabi ni Pablo ito? Nung time na ito, si Pablo ay nakakulong. Hindi niya kayang turuan dahil naroon siya sa mabigat na sitwasyon. Pero itong napakakumpiyansa na naman ni Pablo. Anong sabi niya? Mamuhay kayo na ay sa magandang balita ni Kristo nang sa gayon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan ko na nagkakaisa kayo. Wow. Ganun po kakumpiyansa ni Pablo na ang iniwanan niya ay magre-replika ng katulad ni Kristo. Sino ka po kapag nag-iisa ka? Nakikita ba si Christ? Kumusta ka pag nasa kaibigan ka? Nagre-reflect ba si Christ? O sabi ko nga kanina umaga, baka nadidemonyo din ng iba pagkasama ka. Kumusta ka kapag kayong dalawa lang? Uy. Kumusta ka? Alam niyo si Pablo, ang kumpiyansa niya, ako po kumpiyansa ho sa inyo. Every time nag-iisa ka, nasa ibang tao ka, wala kang kasamang ka-churchmate, ako'y kumpiyansa na tama ang ginagawa mo. Nakikita si Kristo sa'yo. Aba, matatanda lang ako, amen. Amen. Sabi doon, kung hindi mo daw makadalaw si Pablo, ay mabalitaan at nababalitaan daw man lang sa niya na nagkakaisa sila at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya ngayon sa magandang balita. We are declaring that every day makita si Kristo sa atin. Huwag natin gawing magic door ang simbahan. Alam mo yun? Aba, pagdating sa bahay, puto ko cinta, bibingka at ano pa? Sapin-sapin. Diba? Ba, pagpasok sa church papasok ulit. Shh! Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Paglabas na naman, shh! Puto ko chitay, bibingka at timunan. Gumaka. Papasok na naman at church. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pag nasa bahay, bili ka ng suka, bili ka na, magluto ka, magsapit ka, magano ka ng ano. Abo na kailan na yung magulang, hindi pa naingli. Alam niyo, naingli. Nakibo. Ano pa ba yun sa amin kasi? Yung nasunod.
Pag sa church, Inay, ano pong gagawin? May gagawin po ba? Pero pag nasa bahay, nanay, ako'y pagod na, pagod. Pag nasa church, Inay, may gagawin po ba? Yeah. It reflects Jesus. May kausap po ako. May kausap po ako. Huwag mong kakainin yan. Pag kinain mo, lagot ka sa akin. Yan ay sa akin. Pag nasa loob ng bahay, Pag nasa church na, gusto mo, gawa ko para sa iyo. Iyo, si kuya. Ay pagdating sa bahay, hindi makahingi kahit kaunti. It's simple like that. Amen. It reflects Jesus. Maniwala ko kayo. Sabi ko sa inyo, parang isang monitor tayo ng maraming tao. Tinitingnan niya bawat galaw mo kung nakikita ba si Kristo sa iyo. This church, it's not for the righteous. It's not only for the righteous. Pero alam mo yun, alam mo sa sarili mo may binabago at may dapat ayusin sa buhay mo. Ikaw ba naman, naandun ka na, nakasubsob ka na, hayaan mo bang mapasubsob ka pa? It reflects Jesus kung sino ka. May kausap po ako. May kausap po ako. Colossians 1:10, sa ganon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at pagkakilala sa Diyos. Tingnan niyo po, pag nakapamuhay ka ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos, sa maraming bagay sa buhay mo, anong sabi doon? Makikita na lumalago ka na. Hello? Ang nakikitang paglago sa'yo, kung ang buhay mo ay nagiging karapat-dapat at kalugod-lugod na sa lahat paningin ng Diyos. Kaya ang sarap po na makita si Jesus sa atin, dahil naniniwala tayo kapag nakikita si Christ sa atin, nakikita yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang good news. Kapag nakikita daw sa ating yun, nakikita yung paglago sa ating mabubuting gawa at sa ating pagkakilala sa Diyos. Kaya pag nakikita si Kristo sa'yo, ibig sabihin lumalago ang pananampalataya. Pumalakpak po yung alam niya, lumalago yung pananampalataya niya. Taas po ang kamay, gusto makita yung buhay niya na may Kristo sa buhay. Kung humanda ho kayo, gagawin ho ng Diyos yan. Gagawin na ho ng Diyos yan. Sa mabigat na sitwasyon, sa anumang dapat ayusin sa atin, gagawin ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi na naman natin maibalik yung pagkakamali natin noon. Hindi na natin pwedeng sabihin, kung maibabalik ko lang. Hindi na Tapos na yun Ang aking po sinasabing ay tayuan mo ngayon ang pagkakilala mo Kristo nang makita si Kristo sa buhay mo at makita ng iba na lumalago ka at nakikilala ng todo-todo si Kristo. J1 Lucban, sana dumating sa punto at hanggang ngayon, simula ngayon, ay hindi na mapintasan ang Diyos mong pinaglilingkuran dahil ang nakikita na ay si Kristo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang Panginoon. Ang sarap po. Sobrang sarap po. Sabi ko kanina umaga, wala pong pwedeng magsabi sa inyo yon. Pero isa lang po ang alam kong sinasabi ng pastor nyo ngayon. Ayusin mo na ang buhay mo para makita ng tao kung sino ang Diyos mong pinaglilingkuran. Iba na ho ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon ay paano gumagawa at nakikita si Kristo sa atin. Para makilala si Kristo, para yung mga empty chairs na yan ay mayroong maupo, hayaan nating ma-replika si Kristo sa ating mga buhay. 1 Thessalonians 2:12, sabi doon, pinagsabihan namin kayo, pinalakas ang inyong loob, hinikayat na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos na humirang sa inyo upang mapabilang kayo sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Napansin niyo po, lahat ng sinasabi ni Pablo ay pagre-remind na ito ang gawin niyo, maging worth it kayo, maging tama ang ginagawa niyo. Bakit? Yun po yung gusto ni Pablo na makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Nire-remind tayo ng Lord. Kaya kapag tama ang galaw mo, hindi lang ikaw ang napapabuti, kundi may taong nakakakita kay Jesus sa buhay mo. Amen? So mas malakas ang patutuo ng buhay kaysa salita dahil doon nakikita po si Kristo. Kaya kapag nagmamahal ka, pag ikaw po ay nagpapakumbaba, kapag ikaw ay naglilingkod, si Kristo ang nakikita sa'yo. Amen? Amen po ba? Sabi sa Galatians 2:20, ito yung nagsabi na namatay ka ng kasama ni Kristo. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Namatay akong
Kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Sino na daw po ang nabubuhay? Si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin na nag-alin ng buhay niya para sa akin. Ano pong sabi doon? Namatay ka ng kasama ni Kristo at hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na. Amen? Kaya minsan sinasabi natin sa ating sarili, sa katabi mo, mamatay ka na sana. Yung sariling intensyon, yung sariling kagustuhan. Tama po ba? Sino dito minsan, parang may gusto siyang gawin, pero alam niyang mali yun? Ay, kakaunti. Salamat sa Diyos. Wala nang gumagawa ng mali. Uwe. Yung totoo. Diba? Sabi dito, namatay ka na. Wala na si Chris, wala na yung buhay mo, wala na si Eva, wala na si Ellen doon sa puso mo. Ang nariyan ay si Kristo dahil patay ka na, kasama ng inilibing ang buhay mo dati at ikaw ay bago na, katulad ka na ni Kristo. Si Kristo po, mabuting huwaran, kaya pag nakita si Kristo sa'yo, makikita talaga si Christ sa'yo. Amen. Kaya kung si Kristo po nasa'yo, si Kristo ang makikita sa'yo. Amen. Sa loob ng isang linggo, ito po ang hamon ko, gumawa ka ng isang right move na magpapakita kay Kristo sa iba. Magsimula ka. Simple na trabaho, simple na salita, simulan mo na mayroong tamang galaw. At naniniwala po ako, iepekto ito para sa iba. Last po, paano nakaka-apekto ang right moves mo? Una, ano po sabi? Ano pong sabi? Nagagaya po, ginagaya ka. Pangalawa, nakikita si Kristo sa'yo. Last po, nababago sila. Kaganda nun. Our purpose here on earth, hindi para lang yumaman, para maging maayos na ating buhay. Pero alam niyo po, ang pinaka-purpose ko, ako lagi kong prayer yun eh. Ang purpose ko, God tatayo ko, God pupuntahan ko. Sana may mabago din tulad ko. Kasi alam ko yung buhay ko eh. Alam ko yung buhay nang walang Kristo at hindi nababago ang buhay. Alam mo ninyo yun? Dumano ko sa napaka-worst na buhay. At kaya lagi ang purpose mo, kung bakit gusto mo maka-apekto ka sa iba, hindi mahirap. Hindi po madali pala. Hindi madali po ang walang Diyos. Kaya nung nabago po ang buhay ko, hindi ako pumapayag kada araw na walang makaka-apekto itong buhay ko para sa iba. Hello. Siguro po itong buwan ng Mayo at Abril, para po akong restaurant. Araw-araw po ako nagluluto. Kanina po ba, pagkatapos ko mag-preach, magluluto. At sabi ko, gusto ko laging maka-apekto kahit sa napakaliit at basic na gawa. Makita si Kristo at may makitang pagbabago para sa iba. Amen. Sabi po doon sa 1 Corinthians, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Alam niyo po kung bakit nasabi ni Paul yun? May nabago kasi sa kanya. Alam natin ang buhay ni Pablo. Ang buhay ni Pablo, persecutor. Ang buhay ni Pablo, manguusig ng mga Kristiyano. Pero after niya ma-encounter ang Panginoon, truly, grabe yung pagtalikod. Naglingkod sa Panginoon at nagbago ang buhay. Tanungin ko po kayo. Tanungin mo nga yung katabi mo, may nabago na ba sa'yo? Tanong mo nga. Sabi niya, dati ang liit mo, bakit kayang ka na? Meron na ba? Meron na ba? Ang tamang galaw mo ay nagbabago ng buhay ng iba. So the best way to lead people is by example. Ulitin ko po. The best way to lead people is by example. Sana makita sa bahay, sa community, sa trabaho mo, sa ginagawa mo, araw-araw, ang replika, ang pagbabago ng iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas na malakas si Lord. Kawikaan 27:17, kung paano pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao naman matututo sa kanyang kapwa-tao. Tanong niyo po, kaganda nito. Kung paano daw pinatatalas ang bakal sa kapwa-bakal,
ang tao din daw ay pwedeng matuto sa kapwa-tao. Kaya kung gusto mo matuto yung kapamilya mo, gusto mo matuto yung kaibigan mo, gusto mo matuto yung laging kasama mo, dapat may nababago sa'yo. Amen? Loobin ng Diyos na mayroong change sa buhay natin. Amen? Hindi po madali. Kung ito'y parang nahihirapan ka, tutulungan ka ng Diyos, dahan-dahan. Amen? Hayaan mong makita ng iba na mayroong nababago sa'yo. Dahil pag nabago ka, pwede din silang mabago. Amen? Excited pa po ba kayo? Kaya nyo pa? Kaya nyo pa? Sino po nakakita na ng o nagawa na ito, pag nasa tabing dagat, kumukuha ng bato, tapos gumaganon siya. Na-try nyo na yon? Ako pag nakakapunta sa dagat, ganun ginagawa. Kahit malit na bato, wala lang. Minsan gumaganon lang ako. Pero gusto ko yun na, na gano'n. Nakatry na ako kayo ng gano'n pag nasa dagat? Ito talagang parang mga nasa laot. Kayo ba nasa pampang o nasa laot? Oy! Di po ba? Kahit maliit yung bato, pag itinapon mo doon sa dagat, nagalaw talaga yung tubig. Parang may impact. Ano nakakita? Ay, salamat sa Diyos. Buhay na kayo, buhay na, guys. Okay, yan. Pag initsa mo yon, lalo na pag magalingan, gumaganon pa siya. Napansin niyo pa, pag bumagsak yung tubig, ramdam mo, may impact doon sa yun. Para siyang po, iba. Gusto kong sabihin sa'yo, pag may pagbabago sa buhay mo, ang lakas ng impact, kahit kaunti lang yung binago mo sa buhay, ang lakas ng impact niyan sa iba. Hello? Basta't may mabago kahit kaunti, dahan-dahan, step by step, naniniwala ako, pwedeng mabago ang iba dahil sa'yo. Pwede kang gamitin ng Diyos doon. Kaunting kabutihan, kaunting kabaitan, it costs nothing, but I tell you, can change everything. Yung simple mong kabaitan, yung simple mong bigay, yung simpleng ngiti mo, yung simpleng ginagawa mo, can change everything. Hindi man siya, wala naman siyang halaga sa pagiging mabait mo, but I tell you, it can change everything. Hindi mo kailangan maging perfect. Para po maka-influence, makapagpabago sa ibang tao, ang kailangan mo laging gumawa ng tama. Amen. Amen. Malakas pong palakpak para sa Panginoon. This is the last na sinabi po ni Timothy. Sabi po ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 1:6-7, dahil dito pinalalahanan kita lalo para maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipagkaloob sa iyo ng Diyos, na tinanggap mo na patungan kita ng kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at disiplina sa sarili. Bakit po? Nung time na yun si Timothy po ay takot na takot. Pero salamat, binago si Timothy dahil may Paul na nag-alaga sa kanya. Anong sabi niya? Hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa iyo, kundi kapangyarihan. Kaya pasasalamatan mo kung may A-group leaders ka, kung may mga taong nagwi-windset na umaabot sa iyo. Bakit? May Pablo ka na sinasabi sa iyo na kailangan mong ayusin ang buhay mo. Amen? Ano ba po sabi ni Timothy? Sabi doon sa kay Timothy, 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin inuman dahil sa ikay kabataan. Sa halip maging halimbawa ka. Saan daw po? Sa pananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. So hinihikayat siya na maging mabuting halimbawa. So maaari pong hindi mo alam, pero alam niyo po, may unti-unting nababago dahil sa iyo. Amen? Kaya mga nanay, hindi hadlang po ang edad para po gamitin ng Diyos. Simpleng kindness can change everything. Ano po? Yung ordinaryong tao, hindi ka man nagsosonglid, nagpipreach, hindi ka man nagtutugtog, pero nakaupo ka dyan o naroon ka sa iyong community, sa iyong negosyo, ikaw ay mabuting tao or ordinaryong kang tao, you will become extraordinary. Bakit? Pwedeng mabago ang iba. Amen? Amen po ba? So simula po ngayon, sana maging dahilan tayo ng pagbabago at hindi pagkasira ng iba. Tama po. Sana pag nakikita ka ng iba, nakikita si Kristo dahil may nabago sa buhay mo. Amen?
Romans 12:21. Basahin po natin. Sabi po doon, Romans chapter 12:21, sabi doon, huwag kayong padadaig. Basahin nga natin. Nandyan ba? Sabi doon, huwag kayong padadaig sa kasamaan, sa halip talunin nyo ang kasamaan sa magitan ng paggawa ng kabutihan. Paano daw po matatalo ang kasamaan? Ay, anak, Roma yan. Roma, ayaw nga, wala dyan. Huwag kayong padadaig sa kasamaan, sa halip talunin nyo ang kasamaan sa magitan ng paggawa ng kabutihan. Sino po dito gusto niyang makita na may nababago dahil ang ginagawa mo'y tama at pwedeng matalo ang gawa ng kaaway sa kanya pong buhay? Amen. So ang tamang kilos mo'y maaaring simula sa pagbabago sa iba. Kaya hayaan po nating may mabago sa ating mga buhay. At hindi mo lang alam kung sino nababago dahil sa simpleng kabutihan ginagawa mo. Nababago sila dahil may Kristong nakikita sa iyo. So ngayong pong linggo, sana maging ilaw tayo sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sana maging ilaw tayo sa mga taong nahihirapan magbago dahil nakikita na ikaw ay may pagbabago. Amen. Sino pong excited dito? Okay pa kayo? Tapos na ho ako. Tapos na ho ako. The summary of this is simple lang. Itama mo na ang buhay mo. This is my challenge. Ang katotalan po nito, itama na po natin ang buhay natin. Bakit po? Pwede tayong gayahin eh. Pwede makita si Kristo sa atin. At pwedeng may mabago dahil sa atin. Amen. Anong pinagkaiba ng taong may Diyos at wala na walang pagbabago? Wala pong pinagkaiba. Ganun pa rin ang buhay. Hindi pa rin maayos ang buhay. Kaya po ang sabi ng Lord ngayong hapon, itama mo na yung buhay mo. Kaya minsan po, nagagaya tayo doon sa maling ginagawa natin. Kung minsan po hindi na makita si Christ sa atin, tayo na ang nakikita. Magaling tayo, kaya natin. At minsan po wala din nababago sa iba dahil tayo mismo may Diyos na ay walang nababago sa atin. Again, si Lord po ay hindi naghahanap at hindi nag-e-expect sa walang Kristo sa puso para magbago. Una niyang tinitingnan ay ikaw na may Kristo sa puso. And I tell you, hindi mo kailangang magsalita. Pag nakita ng iba na nabago ka, mababago sila. Loobin nawa na maraming Claire dito sa church na pag nasa loob ng bahay, nasa loob ng kung saan. Alam ko nagkakasali rin si Claire, pero itong batang ito, sobrang natuwa ako sa kanya. Ang lakas ng impact para sa pamilya. Ang hirap po kayang mag-win ng pamilya. Lalo na pag alam mo nila ang ugali mo. Tama ho? Napakahirap. Pero pag ikaw ang nakita, pwede kang gayahin makita si Kristo at may nababago sa'yo. Imposibleng hindi nila makilala si Kristo. Amen? Pwede ba tayong tumayong lahat? This is the 4th Sunday of this month. At ako po'y excited. Ba't ako excited? Meron ditong aayusin at babaguhin ng Diyos. Mangyayari lang yon kung ikaw mismo ibibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Bago kayo pumikit, tumingin ho kayo sa akin. Ang lakas ng epekto mo sa iba, maniwala ka. Ang laki ng maiiwan mo para makilala ang Diyos mong pinaglilingkuran. Please lang, huwag mong ipahiya yung Diyos mong nasa puso mo. Kayanin mo ang laban. Pagsubok, tuksuman, itama mo na yung iyong buhay. Hindi mo yan kaya pero tutulungan ka ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi dahil narating ko na
Pero ang sinisikap ko, natakbuhin para marating ko kung anong inihanda ng Diyos doon sa langit. Ang sinasabi ni Pablo, mahina din ako. Pero hinahayaan ko na ialay at ibigay ang buhay ko para lahat ng gagawin ko'y maging tama sa paningin ng Diyos. JE1 family, lahat na nasa online. Ang pagbabago'y wala na sa Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ito. Pero ang tanong, gusto mo bang piliin ito nang makita din ng iba na pwede kang makaapekto sa kanila? Itama na po natin. Amen. At pag hindi na natin na itama, sabi ng mga magulang, tatamaan ka na. Baka hindi ka na makabalik. Baka yung pagtuturo ng Diyos ay masukol ka. Gusto mo nang itama pero naantong ka na sa peak. Paano ko pa itatama? This is the right moment. You have a big chance. Itama mo na. Itama mo na. I want you to close your eyes. Again, wala namang ibang nakakaalam eh. Wala namang ibang nakakakita. Best friend mo, nanay at tatay mo, asawa mo. Wala namang ibang nakakakita. Pero ang nakakatakot nun, kita ka ng Diyos. Alam ng Diyos. Today, this afternoon, alam mo, yung pwedeng mag-iwan ng impact eh. Ang sarap na namumuhay tayo, bawat araw mula sa isip at puso natin, ang naiiwan natin ay matinding at tamang galaw dahil si Kristo ay nasa iyong buhay. Habang inaawit tong awit na ito, God is declaring to you, itama mo na yung buhay mo. Puso at buhay ko gagamitin. It's about time. Lakas upang Ialay mo ang buhay mo sa Diyos. lubos. At sa aking Tama na yung paiba-iba ang direksyon. Itigil mo na yung mga alam mong hindi na naaayon sa tamang galaw ng Diyos. Baka ito yung pagkakataong gusto ng Diyos, ialay mo ng buong-buo ang buhay mo. Again, walang nakakakita. Pero kitang-kita ng Diyos kung paano ka i-impact sa iba. Gusto mo bang magaya ka ng mga taong nakapaligid sa iyo? Makita ang refleksyon ni Kristo sa iyo. At do'y mabago sila. This is your big chance. Ito yung malaki mong pagkakataon. Give your life to God. At hayaan mong baguhin ka ng Diyos para gamitin kang baguhin ang iba. Iaalay kong lahat, Puso at buhay ko, gagamitin ang lakas. Saan mo ginagamit ang dating lakas mo? Saan mo dati ginagamit kung ano ang meron ka? Panahon mong ialay sa Diyos lahat. Dahil gusto ng Diyos makaapekto ka. Saan ka man naroon? Sa pamilya mo. Alam mo yung epekto ng karanasan mo noon. Ito yung panahong ialay mo sa Diyos ang buhay mo. Hindi mo na maiibalik yung kahapon. Pero magsimula ka ngayon na makaapekto ng mas maganda para sa iba. Hindi mo na maiibalik yung pangit na nangyari kahapon. Pero gusto ng Diyos magsimula ka ngayon na ialay ang kanyang buhay, ang iyong buhay para sa Kanya. Come on, habang nakataas ang kamay mo,
Itama mo na yung buhay mo. Alay kong lahat. Ipaayos mo kay Lord. Puso at buhay ko. Gagamitin ng lakas upang malugod ka na. Sasamahan ka ng Diyos at sa aking pagpupuri. Damhin mo ang pag-ibig ko. Tanging tugon. Baka ikaw lang ang hinihintay ng kaibigan mo. Makita si Kristo sa buhay mo. Iaalay kong lahat. Puso at buhay. Baka ikaw ang hinihintay ng sitwasyon. Mag-alay ng buhay para baguhin niya ang buhay mo at ang baguhin ang buhay ng pamilya mo, ng kaibigan mo. I want you to give your life to Jesus. Gamin mo ang pag-ibig ko. Tanging tugon sa kabutihan. baka dyan sa pag-aalay ng buhay mo ay magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon na meron ka. Alay kong lahat. Puso at buhay ko gagamitin na. Alam kong hindi mo kaya, pero sasamahan ka ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, marating mo yung purpose niya. Ang gamitin ka ng Diyos para magka-impact para sa iba. Ang babago ang iba dahil sa iyo. Dahil si Kristo ay nasa buhay mo. Come on, just give your life to Jesus. Iaalay kong lahat, puso at buhay ko. Gagamitin ng lakas upang malugod ka ng lubos. At sa aking pagpupuri. Simpleng desire, ang pag-ibig ko. simpleng desisyon. The Lord, ayaw kitang ipahiya sa buhay ko. Gusto kong ialay ng buong buo ang buhay ko. Iaalay kong lahat, puso at buhay ko. Gagamitin ng lakas upang malungkot ka na. The Lord is here. The Lord is here, touching your heart, touching your lips. The Lord is here. Ginagrant niya yung puso, yung desire ng puso mo. Lord, baguhin mo ako. Lord, ayusin mo ako. Lord, gamitin mo ako. Gagamitin ang lakas upang malungkot ka ng lubos. At sa aking pagpupuri, hiramin mo ang pag-ibig ko. Tanging tugon Come on! sa kabutihan. Ramdam na ramdam ko na may inaayos ang Diyos dyan sa puso mo. Iaalay kong lahat, puso at buhay ko. Gagamitin na lakas. Kung may babaguhin pa ang Diyos para gamitin ka sa iba, sa pamilya mo, sa sitwasyon mo, babaguhin ka ng Diyos. Aayusin niya ang sitwasyon. May gagawin siyang himala sa buhay mo. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makita si Jesus sa'yo. Iaalay kong lahat, puso at buhay ko. Gagamitin ang lakas. God, touch your people from head to toe, from our hearts, from our mind. Pagpupuri, damhin mo ang pag-ibig ko. Tanging tugon, unti-unti, ipaparamdam sa'yo ng Diyos. Iaalay kong lahat, puso at buhay ko. Gagamitin na lakas upang malugod ka ng Thank you, Jesus. Sa aking pagpupuri. Damhin mo ang pag-ibig ko. Tanging tugon sa kabutihan mo. Mula sa iyong puso, buong puso, iaalay kong lahat, puso at buhay. Tapos na ang pagtatago. Gagamitin na Tapos na upang ang kakulangan. malugod ka ng
Tapos na ang anumang kahihiyan. sa aking pagpupuri. Panahon mong makita si Kristo sa buhay mo. Humanda ka dahil may gagawin ng Diyos dyan sa buhay mo. Gagamitin ng Diyos ang sitwasyon na meron ka ngayon para mabago ang iba. At I tell you, sa sitwasyong meron ka ngayon, gagamitin ng Diyos para mabago ka. At para mabago ang iba. Just offer your life to Jesus. Just declared that every day, Lord, gusto kong itama. Gusto ko pong ayusin yung buhay ko. Gusto ko pong mabigyan ka ng kalulatian at kapurihan sa buhay ko. Tulungan mo ako sa kahinaan ko. Tulungan mo ako sa mga bagay na hindi ko kayang magawa. Samahan mo ako. Desire for it. And I tell you, tomorrow, sa next day, you will see people lalapit sa'yo at gustong makilala ang Diyos mo dahil nakikita na si Kristo sa buhay mo. Let Jesus shine in your life. Let the light shine in your life. Tumatagal ka ng Kristiyano, tumatagal ka ng kilala si Kristo, naway lumalalim at lumalago ang pagkakilala mo na habang binabago ka, ay nababago din ng iba. Pwede bang sabihin natin ng prayer na ito, Panginoong Jesus, inaamin ko po, nagkakamali po ako. Humihingi po ako ng tawad. Patawarin mo po ako. At hayaan mo itong buhay ko ay maging pag-aari mo, maging templo mo. Tulungan mo ako na magawa ang tama at hayaan mo na ako'y maging pagpapala para sa iba. Baguhin mo ako nang magamit mo ako sa pagbabago para sa iba. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. This is our desire. Magkaroon kami ng malaking epekto para sa iba. Magkakaroon ng matinding impact, impluensya para sa iba. Search our hearts, our mind. Check our lips. Lahat ang aming babanggitin, lahat ang aming sasabihin, lahat ang aming iisipin, Panginoon. Hayaan mong ito'y magreplika ng pagiging Diyos mo sa aming buhay. At hayaan mong makapagbigay ng dahilan para mabago din ang iba sa makita ng ibinigay mong pagbabago para sa amin. Marami pong salamat. Mula ngayon, babantayan namin ang aming salita, ang aming gawa, para makapag-abot kami ng iba at makilala ka pa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo o tatlo, sabihin mo, kaya mong magbago.